anak. Ayan na ba lahat ng gamit ninyo? Opo, ma. Nakuha na namin lahat ng gamit ni Dayan sa bahay nila. Mabuti naman. Sige, mamamalengke muna ako para maipagluto kayo ng nilagang baka. Sandali, tatawagin ko si Princess para tumulong. Okay po. Salamat po, ma. Salamat po, Ma. Mahal, hindi ba nakakahiya sa pamilya mo na makikitira tayo? Masyado na natin silang naaabala. Naku, mahal. Naiintindihan ni Mama. Alam niya na nagsisimula pa lang tayo. Makakabukod din tayo. Basta kapag kaya na natin. Alis na tayo agad ah. Ayoko kasing isipin ng pamilya mo na pabigat tayo sa kanila. Oo naman, mahal. Pangako yan. Ma, pwede bang later na lang ako tumulong kapag konti na lang hiniligpitin? Mahiya ka naman sa kuya at ate mo. Ay, nako. Ma, okay lang po kami. Nakakahiya naman kay Princess. Baka may ginagawa pa siya. Nako, Diyos ko. Wala yan. Wala yung ibang ginagawa kundi mag-cellphone buong maghapon. Ano? Wala ka na namang trabaho, Princess? Nag-resign na ako. Sobrang toxic ng workplace. O siya, tumulong ka na dyan. Maiwan ko na muna kayo, mga anak. Bakit kasi hindi na lang kayo nag-hire ng taga-buhat? Mas madali sana. Masyadong mahal. Sandali. Iakyat ko muna itong mga gamit sa kwarto natin, love. Ako na sa mga magagaan, please. Sige, Princess. Ako na lang sa mga natitirang mabigat. Hindi mo naman kailangan mapagod dahil sa amin. Eh, yun naman pala eh. Good. Isa pa, puro gamit mo naman to, di ba? Oo, kaya ako na. May itatanong pala ako sa'yo. Ano yun? Buntis ka na ba? Ha? Hindi. Wala pa sa plano namin yun ni Todd. Bakit mo naman natanong? Nagtataka lang naman kasi ako. Nagpakasal kayo pero wala pa rin kayong sariling bahay. I mean, kung ako ang babae, mahihiya na ako tumira sa biyanan ko, di ba? Kung buntis ka, gets ko. Walang choice. Pero kung hindi naman, isa pa, bakit ka nagpakasal agad kay kuya? Alam mo namang wala siyang ipon. Akala mo ba, porket well-off kami, magiging komportable rin kayo agad? Oh, ba't hindi pa kayo naghahakot? May pinag-usapan lang kami ni Ate Dayan. You know, kuya, sister talks. Dear love, ako si Dayan. 1 taon kaming magkasintahan bago namin piniling magpakasal. 1 taong puno ng saya, pangarap at mga plano para sa hinaharap. Bilang bagong kasal, wala pa kaming sapat na ipon para makabili ng sariling bahay. Kaya pansamantala kaming nanirahan sa bahay ng biyenan ko. May kaba sa dibdib. Dala na din ang mga kwentong ang biyenan ng unang pagsubok ng isang bagong mag-asawa. Lumaki ako sa kwentong ingay ng mga biyenan. Mahigpit, mapanghusga, at minsan daw, kalaban talaga kapag sa kanila nakikitira ang bagong asawa. Pero nagkamali ako. Hindi naging problema si Mama Gina. Sa halip, tinanggap niya ako ng buong init. Parang tunay na anak. Sa kanya, natagpuan ko ang ginhawa at kapanatagan. Kaya't naging kampante ako. Ang hindi ko alam, ang hindi ko kinatatakutan, ang hindi ko pinaghahandaan, ang siya palang susubok sa akin. Ang kapatid ni Todd, si Princess. Dayan? Ano yun, Princess? Oh, kakagising mo lang? Anong oras na? Parang ikaw yata dapat ang pinangalan ng princess. Night shift kasi ako kaya hapuyat. Kahit work from home, marami pa rin akong ginagawa. Ang defensive mo naman. Hindi naman. Nagpapaliwanag lang. Ano bang kailangan mo? Nawala kasi yung cover ng laptop ko. Baka nandito sa kwarto nyo. Paano naman yun mapupunta dito? Wala naman akong laptop. Defensive Part 2. Baka lang naman kasi naligaw dito, di ba? Malay ko ba? Baka ginamit mong patungan ng kape or whatever. Alam ko naman ang itsura ng laptop cover mo. Yeah, I know.
Pero malay ko kung lumawag ang tornilyo ng utak mo at naisipan mong pakialaman yung gamit ko. May problema ka ba sa akin, Princess? Ha? Paano mo naman nasabi? Dilulo nito. Noong magjowa pa lang kami ng kuya mo, ramdam ko ng ayaw mo sa akin. Pero ano bang ginawa ko sa'yo? Gosh! What a line! Na para bang teleserye para magsalita ng ganyan? Inahanap ko lang yung laptop cover ko, okay? Oh, see? Andito nga sa kwarto mo. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Whatever. Sabihin mo lang if gusto mo to. I-share ko naman to sa'yo. Hindi yung kukunin mo ng walang paalam. O sige na, matulog ka na ulit, Sleeping Beauty. Ganyan lumilipas ang bawat araw nakasama si Princess. Paulit-ulit, lagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako bilong sa bahay nila. Lalo na kapag kaming dalawa lang ang magkasama. Para bang wala akong karapatang magsalita, kumilos o huminga ng walang pahintulot niya. Hindi niya ako ginagalang bilang asawa ng kuya niya. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Gusto ko sanang magsumbong kay Todd. Pero paano? Ayoko namang mag-away silang magkapatid. Ayoko ring isipin na Todd na hindi ako marunong makisama. Lalo na totoo naman, nakikitira lang kami. Kaya, tiniis ko. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko, konting sakripisyo lang Dayan, makakabukod din. Pero habang tumatagal, habang lumilipas ang araw na kasama ko siya, lalong lumalala si Princess. Lalo niyang pinaparamdam sa akin na wala akong lugar sa bahay. Kainan na! O yan, ako munang nagluto ngayon kasi wala si mama. Itsura pa lang masarap na, mahal. Oh, kuya, namiss ko tong inasal mo. Of course! It's the best inasal in town. Simula nung nabisi ka na at nagkatrabaho, magkaasawa, hindi mo na to ginagawa. Ngayon na lang ulit. Syempre naman, nagbago na kasi yung priorities ko. Oo, naalala ko sabi ni Mama, halos hindi ka na umuuwi. Wala ka na daw ibang inatupag kundi tumambay sa bahay nila Ate Dayan. Ha? Sinabi niya yon? Oo, kuya. To be honest, hindi niya raw gusto si Ate Dayan dati. Hanggang nag-propose ka na lang daw at sabi niya, wala na akong magagawa anak. Tanggapin na lang natin. Princess? Totoo ba talaga yung sinabi mo? Oh, shucks! Hindi ba sinabi ni Mama sa'yo? Ay, never mind. Mag-asawa naman na kayo, di ba? At saka, totoo naman yung sinabi niya. Di ba, Ate Dayan? Wala na siyang choice? Nako, wag mong pakinggan yan si Princess Mahal. Kung ano-ano lang sinasabi niyan. Halika, ipagsasandok na kita. Kuya, ako rin. Namiss ko na yung pag-aasikaso mo sa akin. Dati ako lang yung princess mo. Oo na. Oh, heto. Thank you, kuya. Salamat, mahal. Nga pala mahal, may formal event kami sa Sabado. Kailangan nakasuit and tie. Anong tingin mong magandang kulay? Dark blue or brown? Mas bagay sa'yo yung brown, mahal. Talaga? Okay, brown then. Yikes. Oh, bakit princess? Wala. Parang gusto ni Ate Dayan magmukha kang puno. Mas bagay sa'yo yung dark blue, kuya. Hindi naman. Sa tingin ko talaga brown ang bagay. Can't you see? Nag-orange yung mukha ni kuya tapos brown. Pero sa blue, magmumukha siyang mestizo. Cool tone yung skin ni kuya. Ibig sabihin, blue family ang mas flattering. Basic color theory lang yan, ate. Aba, oo nga no. Sige, blue na lang ang kukunin ko. Ano ba naman tong asawa na to? Hindi na pala ako kakain. Aakyat muna ako. Ha? Hindi mo ba nagustuhan yung luto ko, mahal? Oh, sad naman. Hindi ka raw magaling magluto, kuya. Hindi naman. Parang may mapait lang sa panlasa ko. Naiwan ko na kayo. Laters, ate. Mahal,
Mahal, okay ka lang ba? Oo, okay lang naman. Parang may gumugulo sa isip mo. Sabihin mo na sa akin. Wala talaga. Dayan, kilala kita. Alam na alam ko kapag may dinaramdam ka. Wala nga, Tad. Ano nga? Hindi pwedeng kinikimkim mo lang. Kapatid mo! Kapatid ko? Si Princess? Bakit? Ano namang ginawa niya? Hindi mo ba napapansin? Hindi niya ako gusto, Tad. Mahal, baka naman iniisip mo lang yan. Iniisip. Tad, hindi niya ako nire-respeto. Tinatawag niya lang akong ate kapag nandyan ka o si mama. Pero kapag kaming dalawa lang, kung makapagtaas siya ng boses sa akin, grabe, parang wala akong karapatan sa bahay na to. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil kapatid mo siya. At araw-araw niyang pinaparamdam na dapat akong mahiya dahil nakikitira lang ako. I'm sorry, mahal. Hindi ko alam. Hindi ka may kasalanan. Pero Tad, ayaw niya sa akin. Hindi ko alam bakit. Baka kailangan niyo lang talaga ng time para mag-bonding. Siguro, kinikilala ka lang niya. Tad, hindi na batang kapatid mo. May isip na siya. At wala naman akong ginawang masama para tratuhin niya ako ng ganito. Pasensya ka na, mahal. Sige, kakausapin ko siya. Halika nga dito. Baka naman, madadaan lang sa lambing yung inis mo. Pa. Kuya, I have a surprise! Oh my gosh! Princess! Ano ba? Bakit hindi ka marunong kumatok? My eyes! Ano ba yun? Diyos ko. Nang umalis si Todd para sa work trip at si Mama Gina naman ay umuwi ng probinsya, lalo pang lumala ang pinagdadaanan ko. Naiwan akong mag-isa sa bahay kasama si Princess. Ang taong hindi ko malaman kung ano bang kinagagalit sa akin. Kinabahan ako, pero pinili kong magpakatatag. 1 linggo lang. 1 linggo ng pag-iwas at pananahimik. Mas pipiliin ko ang katahimikan kaysa patulan ng mga salitang alam kong sadya para manakit. Pero iba pa lang magiging takbo ng linggong yun. Simula pa lang ng araw na umalis sila Todd at Mama Gina, nagbago agad ang tingin ni Princess. Para bang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong to. Ang panahon na walang sasaway sa kanya at wala akong masasandalan. Princess, kakain na. Sa wakas, nakapagluto ka rin. Kumain ka na lang. Wow, tumatapang. Porket wala si kuya at si mama, bait-baitan lang pala yung peg mo. Princess, tigilan mo ko. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Oo nga pala. Naaalala mo yung nahuli ko kayong dalawa ni kuya? Hindi na natin yan dapat pag-usapan. Napansin ko lang, since nakita kitang all out, medyo maitim pa lang ang singit mo, no? Ano? Observation lang. Kung ako si kuya, mato-turn off ako. Ano bang pinagsasabi mo? Alagaan mo ang sarili mo, ha? Bago pa makahanap si kuya ng mas maganda. Manahimik ka na! Oh my God! Ayaw mong tumigil, ha? Ano bang problema mo sa akin, ha? Ha? I hate you! Wala naman akong ginagawang masama sa'yo! Kuya! Ikaw pa talagang may ganang umiyak ngayon? I hate you, ate! Hindi kita gusto! Ever since, si kuya na ang tagapagtanggol ko sa lahat. Siya ang kasama ko. Siya ang kakampi ko. Pagdating mo, nagkaroon ako ng kahati. Hindi ko matanggap na nawalan ako ng best friend nang dahil sa'yo! Dear love,
Hindi na umabot kay Tad ang nangyari sa amin ni Princess. Pero pagbalik niya, pinilit ko na siyang bumukod. Hindi ko na kayang araw-araw makipagtunggali sa hindi ko naman dapat kaaway. Sinubukan kong intindihin ang nararamdaman ni Princess. Pero may hangganan ng pagiging mapagpasensya at hindi ako papayag na tapakan niyang pagkatao ko. Ngayong nakabukod na kami, mas payapa ang buhay ko. Mas maluwag huminga. Pero kahit ganoon, umaasa pa rin ako na darating ang araw na matatanggap ni Princess na ako ang piniling makasama ng kuya niya habang buhay. Sana maisip niya na hindi ako kahati, kundi karagdagang kakampi.